Hello guys, paus pa rin talaga ako. Ang may kasalanan nito ay ikaw, Bagol. Gandahan mo kasi boses mo para hindi ko nakopya-kopyahin. Kasalanan mo talaga to. But anyway guys, by the way, ang ganda ng headband ko. Actually may ilaw to eh. Bigay ito ng anak kong si Ed Russell. Dati pa. But anyway, flex ko lang kasi. But anyway, gusto ko lang kasing i-share. Bumalik na pala ang account kong to. Sana hindi agad tuluyang matigilog-log. On appeal kasi yun natin. So, i-share ko lang yung usapan namin ng isang DDS. Tumawag kasi. Sabi niya, Mami Bro, ano yung update sa kaso ninyo ni Mother ako? So, nagbigay ako. Sabi niya, alam mo, di ko talaga maisip na bakit ako ang pinaparatangan ni Mother Rahog na nagchuchuchu sa'yo. Sabi ko, alam mo, kahit dalawa tayong nag-uusap dito, hindi naman talaga ikaw. Oo. Sabi niya, Mami Bro, atin-atin lang. Sino ba talaga? Sabi ko, I paid a lot. Pera-pera lang naman kasi ang usapan dito eh. So ngayon, sabi niya, accurate kasi yung mga information mo patungkol kay Mother Hog. Sino ba yan? Politic talker din ba yan? Or ibang grupo niya? Of course, hindi ako magsasalita. Pero Mother Hog, siguro magtataka ka kung bakit lahat ng nakukuha kong information ay tama. Patungkol sa iyo, patungkol sa dilapas, patungkol yung allergic ka sa tawag nito, antipolo, at yung hindi mo pag-attend sa may training doon, hindi talaga ang nagsasabi, yung pinagdududahan mo, hindi talaga siya. So one of these days, babalik siya sa TikTok or papayag siya na i-record namin ang usapan. Siyempre, i-distort ang voice. So, Mother Rahog, I paid a lot dyan sa kadikit mo para makuha lahat ang information mo. Di kasi masyado dapat nagtitiwala. Oo. Mamarami kang mga nakukuhang pera sa OFW. Minsan kasi hindi mo tinatama yung paghahati-hati ng dapat pagbibigyan, lalo na yung binibigay ng aham na dapat meron kang hatian. So sa mga bagay-bagay na Mother Rahog, may tanong ako. Bakit nga ba ang apelyido ni Blessy D.O. at yung law firm na inaangkin mong apelyido, pag-aari ng kapatid mong abogado, wala ka namang kapatid na abogado. At yung inasabi mong anak mo babae, hindi ka naman daw niya ama. Kasi may maraming kaapelyido mo, pero iba naman ang spelling. So, paano na to? Burado na isip mo ngayon, Mother Rahog. Kasi, hinihingan ka na ng mahal nating piskalya ng patunay na yung address mong ginamit sa Tarlac ay doon ka talaga nakatira. Paano yun? Pag walang jurisdiction, alam mo na dapat yun. Ang tanong, may pandanus perwisyo ka ba? So pag-usapan naman natin yung sa Muntinlupa. Mukhang pero kami nag-iisip pa rin talaga kami na hindi naaayon sa amin. Andun kami. Sabi nga ni attorney, will expect for the worst. So alam mo na din siguro ang kasunod. Refiling. May counsel na entry.
Okay, paglagay na lang natin may abogado ka sa Muntinlupa, pero sa Tarlac wala. So, paano yung kaso mo sa Imus ninyo? May abogado ako. Gagastos ka na naman. Gagastos na naman kayo. So, paano yung kaso mo nang sa barangay? Diba? Sasabihan mo, manigas ka bruha, meron ka pang kasunod sa Mindanao. Ay, thank you po. Pauwi po talaga akong Mindanao. So, iniintay ko na lang yung Sampina. Kung meron man, ha? Para isahan na lang yung uwi ko. Kasi kailangan kong umuwi. Dahil may manukan at baboyan ako doon at magbubukas kami ng store. Mag-blessing ba? Sa Mangagoy, Bislig, Surigao del Sur. Kung poproblemahin nyo yung sasakyan, may sasakyan ang tsuhin ko doon. Pet ako nun, pagdadrive ako nun, kahit saan. Yun lang talaga. At paiintrehan natin ang abogado doon para kahit hindi na ako, lawyer na lang. Ang problema dito, kung hindi mag-prosper yun, dahil alam naman natin na ang cyber libel, pag ipinost mo na hindi mo ma-identify at ma-establish ang malis, boom, nga. Kung i-check natin yung post nun, no caption, diba? Paano mo ma-identify ang malis doon? Totoo man o hindi, sa cyber libel, hanggat walang malis, ngongors. At paano naging data privacy yun? Na nakuha man yun on public website. Maganda nga yun umakyat. Sa totoo lang. Kasi, subject for malicious prosecution. Hindi lang yung kaibigan mo, aka taga-Bukid, ang taga-Mindanao. Taga-Mindanao din ako. Ang problema ngayon, yung kaso ko sa inyong 4 sa Imus, kailangan niyang mag-travel. Kasi kailangan niya ding pumunta dito. Good thing na lang, baka di naman mag-apply siya dito. Sabay niya na lang para hindi aksayado sa pamasahe. Okay? At saka yung eme-eme mo na may warrant ng Alfredo. Si Alfred na sa Canada. Kabag lang yan, B. Kabag lang yan. Saan na nga? Again, ang tanong, magdasal ka na makonvict ako sa RTC ng Tarlac. Paparating natin sa Court of Appeals, ipaparating natin sa Supreme Court. Pera lang din yan. Ang tanong, pag na-dismiss ba, may pang-danyos ka sa malicious prosecution? Anyway, ang sagot, pera lang din naman yun. Meron ka ba nun? Sige, bye. Kain na muna ako.